Mula sa Davao City, ako si Teacher Mai, naggagabay sa inyong paglalakbay sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman sa edukasyong pangtahanan at pangkabuhayan. Handa na ba kayo? Tara na! Halina tayo ay maglakbay, umuklas ng makabagong kaalaman. Sa ipipil lalawak ang kaalaman. Entrepreneurship at ICT mapag-aaralan. Kabilang dyan ang industrial arts, home economics at agrikultura pa. Sama-samang alamin, PPP ay tuklasin. Pakinggan upang ito'y maunawaan. Sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan, kabataan siya na may kinabukasan. Bago tayo magpatuloy sa isang bagong aralin, subukin muna natin kung natatandaan nyo pa ang naging talakayan natin noong nagdaang episode. At gagawin natin ito sa pamamagitan ng isang gawain. Isulat lamang ang titik T kung tama ang isinasaad sa pangungusap at titik M naman kung mali ang pahayag sa pangungusap. Simulan na natin! Una, ang isang negosyo ay dapat walang personal touch basta nasisilbihan ang mga mamimili. Tama o mali? Kung ang sagot nyo ay M, wasto ang inyong sagot. Sa pagnenegosyo, hindi lamang yung basta nakapagbenta. Kailangan ng personal touch. Kung angkat lamang ang produkto na iyong binibenta, mahalaga yung pakikipagkapwa-tao o yung pakikitungo ng maayos sa mamimili. Ikalawa, lahat ng mamimili ay dapat komportable at nasisiyahan sa serbisyo. Tama o mali? Kung ang sagot nyo ay titik T, wasto ito. Dapat nasisiyahan ang customer sa iyong serbisyo o produkto na iniaalok sa mamimili. Pangatlo, kailangan sa negosyo ang pagbibigay ng serbisyong mabilis at nasa tamang oras. Tama o mali? Kung ang sagot nyo ay titik T, tama ka! Bilang isang entrepreneur, katungkulan natin ang magbigay ng wastong serbisyo sa ating mamimili. Pang-apat, kahit sa anong klaseng negosyo, ang advertisement, commercial, o patalastas ang pinaka-importante para ipabatid sa madla ang tungkol sa negosyo. Kung titikti ang sagot nyo, wasto ang inyong sagot. Ang komersyal ay mahalaga para ipabatid sa madla ang iyong negosyo. Hindi man lumabas sa TV o radyo ang patalastas ng iyong produkto, pero kapag ang isang mamimili ay nasiyahan sa iyong produkto, ang ikinwento nito sa iba ang magiging halimbawa ng patalastas. Nasagutan niyo ba ng mahusay ang ating naging pagsasanay? Alam kong nakinig kayo at natuto, kaya siguradong nakasagot kayo ng wasto. At dahil dyan, humanda kayo sa isa na namang bagong aralin. Tumutok na at muling matuto. Hello, Mimi. Naririnig mo ba ako? Oo, malinaw. Ako, naririnig mo ba ako? Oo, malinaw na malinaw, Mimi. Uy, Mimi! Tintin! Ay, nilalaro ninyo! Teleponong lata. Paano nilalaro yan? Magsalita ka lang dito, tapos maririnig niya doon sa Oo. dulo. Gusto mo Oh, subukan? pasubok nga! Hindi nga. Tintin! Anong ginagawa mo? Nakikinig sa'yo. Gusto niyo rin bang subukan maglaro ng latang telepono? Madali lang itong gawin. Ituturo sa atin ni Tintin ang madiskarteng chikiting. Magandang araw! Ngayon, gagawa tayo ng latang telepono. Ito ang ating mga kailangan. 2 piraso ng lata.
piraso ng pako. Mga 3 hanggang 5 metro ng yarn o tali. Narito ang paraan. Una, butasan ng mga lata gamit ang pako at martilyo. Oops! Kailangan ng patnubay ng mga magulang o nakakatanda sa pagsasagawa nito. Pangalawa, ipasok ang tali sa butas ng lata at hilain. Pangatlo, itali ang yarn sa pako. Pang-apat, gawin ito sa isa pang lata. Napanood niyo ba ang paggawa sa latang telepono, mga bata? Simple lang, hindi ba? Pero, alam niyo ba ang nilalaro nila na latang telepono ay nagpapakita ng konsepto kung paano gumagana ang gamit pang komunikasyon na tinatawag na telepono. Mula sa simpleng telepono na naging smartphones, ito ay isa lamang sa pagpapatunay kung paano nagbago ang teknolohiya sa paglipas ng panahon. Kaya naman, tunay na mahalagang aralin ang tinatawag na ICT o Information and Communications Technology upang makasabay tayo sa pagbabago ng teknolohiya. Bilang panimulang aralin dito, tatalakayin natin ang tungkol sa computers at mga bahagi nito. Sa ating pagsisimula, susubukin muna natin ang inyong kaalaman. May ipapakita akong mga kagamitan sa inyo. Ang gagawin nyo ay tukuyin ang mga sumusunod na mga kagamitan. Kung ito ba ay makabagong teknolohiya o makalumang teknolohiya. Sulat lamang ang check sa inyong papel kung ang ipapakitang larawan ay makabagong teknolohiya at X naman kung ito ay makalumang teknolohiya. Ang typewriter na ito, makabagong teknolohiya o makalumang teknolohiya? Ang sagot ay X. Ito ay makalumang teknolohiya. Ang typewriter ay inihahalin tulad na ngayon sa computer. Ito ay cassette tape. Ito ba ay makabagong teknolohiya o makalumang teknolohiya? Kung ang sagot nyo ay X, tama ang inyong sagot. Noong hindi pa uso ang mga MP3 players, ito ang inilalagay sa mga radyo o Walkman upang makapagpatugtog ng mga awitin. Ang disket na ito ba ay makabagong teknolohiya o makalumang teknolohiya? Kung ang sagot nyo ay X, tama ang inyong sagot. Ang disket ay inihahalin tulad na ngayon sa isang flash drive o kilala sa tawag na USB drive na imbakan ng mga datos. Ang VHS na ito ba ay makabagong teknolohiya o makalumang teknolohiya? Kung ang sagot nyo ay X, tama ang inyong sagot. Ang VHS tape o Video Home System tape ay inihahalin tulad sa mga CDs o DVDs kung saan ito ay inilalagay sa isang VHS player na nakakonekta sa inyong TV upang makapanood ng isang pelikula o palabas. Ito ay flash drive o kilala bilang USB drive. Ito ba ay makabagong teknolohiya o makalumang teknolohiya? Kung ang sagot nyo ay check, tama ang inyong sagot. Ang earbuds na ito ba ay makabagong teknolohiya o makalumang teknolohiya? Kung ang sagot nyo ay check, tama ang inyong sagot. Magaling mga bata! At nakilala ninyo ang mga makabago at makalumang teknolohiya. Mahalagang malaman ang ebolusyon o pagbabago ng teknolohiya upang makabuo ng isang teknolohiya na mayroon tayo ngayon sa kasalukuyan. Ilan lamang sa mga nakita nating kagamitan ang magpapatunay ng pagbabago ng teknolohiya sa paglipas ng panahon. At dahil dito, maging ang edukasyon ay kailangang ring makasabay sa mga pagbabago. Ang isa na rito
ang tinatawag na DCP o DepEd Computerization Program ng Department of Education. Tulad nito. At para mas maipaliwanag pa yan, makakausap natin ngayon si Sir Mark C., ang Head ng Educational Technology Unit. Naku, mabuti at may mga ganitong teknolohiya na kahit nasa Manila si Sir Mark at ako naman ay nandito sa Davao, posible pa rin na makapanayam siya. Magandang araw po, Sir Mark! Gusto ko lang sana mas maipaliwanag pa sa aking mga mag-aaral ang DCP o DepEd Computerization Program. Hi Ma'am Maylene, magandang araw. Ang DCP o DepEd Computerization Program ay programa ng kagawaran ng edukasyon na naglalayong matulungan ang mga mag-aaral upang mabigyan ng kaalaman sa makabagong teknolohiya upang mapataas ang kanilang pagkatuto sa ICT o tinatawag natin na Information and Communications Technology. Sir Mark, ano po ba ang ICT? Yes, bale, ang ICT ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng teknolohiya na ginagamit sa komunikasyon upang maproseso, mag-imbak, lumikha at magbahagi ng mga impormasyon. So, ang mga halimbawa ng ICT ay kinapapauloban ng radyo, telebisyon, paggamit natin ng mga smartphone o computer, at lalong-lalo na yung connection sa internet. So, lahat ng ito ay kinapapauloban ng ICT. Maraming salamat po, Sir Mark, at naipaliwanag niyo po sa amin ang tungkol dito. Paalam po! Walang anuman po, Teacher Mai. Ingat po kayo dyan. Ang ICT pala ay hindi lamang tumutukoy sa mga computers. Kabilang na rin pala dito ang radyo, telebisyon, at mga cellphones. Basta may kinalaman sa komunikasyon at impormasyon. Ayan! Mas naunawaan na natin ang kahalagahan ng ICT sa ating mga aralin. Kumusta mga bata? Isang bagong vlog na naman ang gagawin ko. Pero kakaiba ito dahil nandito ako ngayon sa isang Techie World! Dahil ang aralin natin ay tungkol sa mga computers at mga bahagi nito, naisipan kong dalawin ang kaibigan ko dito para mas maipaliwanag niya pa ito. Tara, puntahan natin siya! Mga bata, ipinakikilala ko sa inyo si Peewee the PC, ang palakaibigan nating computer. Magandang araw po, Mamay. Kamusta po kayo? Mabuti naman po at napadalaw kayo dito sa amin. Oo naman kaibigan, ang aming aralin kasi ngayon ay tungkol sa mga computer at mga bahagi nito, kaya naisipan ko na ikaw na mismo ang magpaliwanag nito. Maaari mo ba akong tulungan? Wala pong problema, Mamay. Ayun mga bata, narinig nyo ha? Kasi ang computer na tulad ni Peewee ay parang tao din na binubuo ng mga bahagi at parte na tinatawag na devices. Opo, Mamay. Tama po kayo. Kami ay binubuo ng input, output, at storage devices. Unahin natin ng input devices. Ito ay mga bahagi ng computer set na nagdadala o nagpapasok ng mga data sa computer. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang keyboard. Ito ay ginagamit para mag-type ng mga titik, numero, at mga simbolo. Ang mouse din ay isang uri ng input device. At ito ang kumukontrol sa galaw on screen at nagsasaad ng mga gagawin sa computer. Isang input device din ang desktop camera o webcam na kadalasang ginagamit upang makita ang kausap sa video chat, video conference, o itong mga online class. Ginagamit rin ito upang kumuha ng larawan. Ilan pa sa mga karaniwang nakikita natin sa input devices ay ang microphone at scanner. Kung meron tayong input devices, ano naman ang output devices? Kung ang mga input devices ang nagdadala ng data sa amin, ang output devices naman ang tumatanggap nito at inilalabas para mabasa, marinig o mahawakan ang mga data na ito. Ilan sa mga halimbawa ng output device ay ang monitor, katulad ng telebisyon. Dito lumalabas sa pamamagitan ng display ang mga impormasyon na nanggagaling sa computer.
Ang printer din ay isang uri ng output device na ginagamit upang maimprenta o mailimbag sa papel ang mga dokumento o larawan mula sa computer. Sa output device naman, tulad ng speaker, lumalabas ang sound o tunog na galing sa computer. Ilan pa sa mga output devices na maaaring maglabas ng data mula sa computer ay ang projector, earphones o headphones. Mga bata, nauunawaan niyo na ba ang pagkakaiba ng input devices at output devices? Tama! Ang input devices, ito ang nagdadala ng data sa computer. At ang output devices naman, ito ang naglalabas nito. Ano naman ang tinatawag na storage devices? Ang panghuling bahagi naming mga computer ay ang storage devices tulad ng hard disk drive o HDD at solid state drive o SSD. Sa mga ito namin iniimbak o sinisave ang mga programa na nagpapatakbo ng isang computer. May mga tinatawag din na external storage devices tulad ng flash drive o USB na maaaring paglipatan ng mga files mula sa isang computer. Ang tatlong bahagi na ito ng mga computer ay nagtutulungan para maayos naming magamit ang inyong mga pangangailangan. Tama ka dyan, kaibigan. Maraming salamat sa pagpapaliwanag sa aking mga mag-aaral. Walang anuman po, Mamay. Maraming salamat din po sa pagbisita. Hanggang sa muli! Naging puno talaga ng kaalaman ang inyong napanood kanina, hindi ba? Mahalaga talaga na alam natin ang mga bahaging ito para mas epektibo nating magamit at mapangalagaan ang isang computer. Sa susunod nating aralin, aalamin natin kung paano natin maiiwasan ang mga posibleng kapahamakan sa paggamit ng teknolohiya. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna tayo. Huwag mag-alala dahil marami pa tayong matututunan sa ating mga susunod na aralin. Laging isa-isip at isa-puso, angat ang batang Pilipinong tumutulong at gumagalang sa magulang. Tumutok dito sa DepEd TV dahil marami pa tayong matututunan sa ating mga susunod na paglalakbay dito sa